Ngayong araw nga ay aalis si nanay at pupunta nga siya ng Cainta. Taga-Cainta talaga itong si nanay at napangasawa lang niya talaga si tatay na taga rito nga sa Morong Rizal. First death anniversary nga ng isa niyang kapatid. At dahil nga may pasok nga ang mga estudyante ngayon ay hindi nga rin kami makakasama sa kanya kaya naman mag-isa na nga lang siyang uuwi ng Cainta. Nagpaalam na nga siya sa amin na aalis na siya para naman makarating nga din siya ng maaga doon. After 1 hour nga ay magchat-chat na nga ako dun sa pinsan ko para malaman ko kung nakarating nga ng safe si nanay. Pagkaalis nga ni nanay ay nag-upo na nga muna kami nito nga si Sia at naglalambing nga siya. Inaantok pa nga siya kaso nga yung aso namin sa labas ay kahol ng kahol at meron nga nakita sa may kalsada. Ma-share ko na nga din sa inyo na ito nga si Sia ay hindi na nga dumedede sa akin. Tanda ko pa nga nung February 10 ay gusto nga dumede nito si Sia kasi nga nakita na naman niya nga akong nakahiga at nagpapahinga. Naisip ko na nga rin na unti-unti na nga siyang awatin nga sa pagdodo sa akin. May napanood nga ako na isang nga mami na gusto na rin niyang awatin yung anak niya at nilagyan niya nga ng kalamansi yung dodo niya. Kaya naman na-try ko na nga din na maglagay noon. At pagkatapos nga ay pinadede ko na nga rin si Sia pero aayaw na nga niya dahil maanghang nga daw. Unang gabi nga niya na hindi na nga dumodo sa akin ay medyo nga hindi pa nga siya mapakali. Hindi naman siya umiiyak kaso nga ay hindi nga agad siya makatulog dahil siguro nasanay na nga din siya na dumodo sa akin. Minsan naman ay niyayaya ko pa nga siyang dumodo sa akin kaso aayaw na talaga niya mga mare dahil nga maanghang nga daw. Hindi ko nga mawari bakit nga maanghang ang pagkakasabi niya, siguro ay mapakla yun mga mare. Unang try nga na awatin ko siya ay hindi nga ako nag-success. Parang nga naaawa pa ako na awatin ko siya. Pagod na kasi ang katawan ko sa pagpapadodo sa kanya. Gigising ako sa umaga na ang sakit-sakit ng katawan ko at para akong binugbog. Kaya naman nagdesisyon na talaga ako na tuluyan ko na ngang awatin nga sa pagdodo ito nga si Sia. Sa second attempt ko nga ay nag-success na nga ako mga mare. Kaya naman kinokongratulate ko nga ang sarili ko dahil nga nagawa ko. Anyway mga mare, nakapagsaing na nga ako nito at kumulo na nga itong sinaing ko kaya naman hininaan ko na nga rin itong ang kalan namin. At habang iniin-in ko nga yung sinaing ay pinaliguan ko na nga rin itong ang si Sia at tingnan nyo naman kung ano-ano ngang itsura ang pinaggagawa sa mukha niya. Maaga nga ako nakapagluto ngayon at ito nga ang aming ulam ngayong tanghalian, ito nga pork steak dahil nga kakain ng aking panganay na anak bago nga siya pumasok sa school ng alas 10 ng umaga. Hindi nga pala ako naghatid ng pagkain nila sa school dahil nga half day lang sila at may meeting nga ng alauna ng hapon para nga sa pagkuha ng card. Wala nga ako mapag-iiwanan kay Sia kaya naman sinama ko na nga siya papunta nga sa school at andito na nga kami sa room ng ate niya. Ang sabi ko nga sa kanya ay mag-behave lang siya at baka mapagalitan siya ng teacher nga ng ate niya. Nakalagay na nga dito sa blackboard yung lahat nga ng agenda na sasabihin nga ni ma'am bago nga siya magbigay ng certificate at mga card. Madami-dami na nga rin kami mga parents dito kaya naman nagsimula na nga rin si ma'am dito nga sa pa-meeting niya. Isa nga sa sinabi ni ma'am ay tungkol nga sa pagsama sa tour at wala naman daw sa pilitan ng pagsama. Ang mahal naman kasi talaga ng tour ngayon, biruin mo 1,950, wala pa nga doon yung pagkain nila at yung ang pocket money. Bali nga wala naman nagtaas ng kamay kung sino nga gustong sumama dahil nga namamahalan din ang ibang mga parents. Nagsimula na nga magbigay ng certificate at isa nga yung anak ko sa nabigyan nga ng with high honors. Dalawang anak ko nga ang dapat ipag-meeting ko kaso ay dito muna nga ako nagpunta at hahabol na lang ako dun sa grade 8 ko. At dito na nga pala kami sa room nila at sakto naman na nagbibigayan na nga ng card. Pinabot nga sa akin itong anak ko na si Nicole itong ang certificate niya na with honors at itong ang card niya. Tapos na rin nga ang pa-meeting kay na Nicole at pagkapirma ko nga nung card niya ay umuwi na nga rin kami. Kaso nga ay nakakita nga si Sia dito nga sa labas ng school na nagtitinda ng scramble kaya naman binili ko muna siya. Alam niyo naman na bihira nga lang makalabas si Sia at kapag ka nga ganito may nakikita nga siya na pabibili sa akin ay binibili ko na nga muna mga mare dahil minsanan lang naman ito. Bali nga yung tinitinda nga ni Manong ay 10, 15 at 20 at ang binili ko nga kay Siang scramble ay 20 pesos. Sulit na naman yung nabili ko na 20 pesos dahil napakadami nga maglagay ni kuya ng skim milk tsaka ng chocolate kaya naman natatakam na nga ako habang nga sinasandok niya yun. Ito na nga kami sa may shortcut at ang sabi ko nga kay Sia ay magdahan-dahan nga paglalakad dahil nga mabato dito. Hindi ko na nga siya makuha makarga dahil nga bukod nga sa payong nadala ko ay nasa akin pa nga yung scramble at ito nga certificate at card nga ni Nicole na iniwan sa akin. Hindi nga sumabay sa akin yung dalawang anak ko dahil may pupuntahan pa nga daw sila kaya naman pag uwi nga ay hirap na hirap nga ako dito nga kay Sia. Kapasok ko nga dito sa bahay ay binaba ko na nga agad itong scramble ni Sia at pumunta nga ako sa may kusina at kumuha nga ako ng malamig na tubig dahil nga uhaw na rin kaming dalawa. Naglalakad pa nga lang kami pa uwi nito nga si Sia ay gustong gusto na nga niyang kunin sa akin yung scramble. Ang sabi ko nga sa kanya ay pagdating
na nga lang dito nga sa bahay. Kaya naman pagdating nga dito sa bahay, itinanggal ko nga din agad yung eto nga plastic na scramble at pinakain ko na nga din sa kanya. Tinikman ko nga din eto nga scramble ni kuya at napakasarap naman talaga. Bigla naman naglambing eto nga si Sia at pumunta nga sa likuran ko at niyapos ako. Feeling ko eto na nga lang ang way na ginagawa ni Sia kapag ka nga nararamdaman niyang gusto nga niyang dumedi sa akin, kaso napipigilan nga siya dahil maanghang nga daw. Kapag naman sa gabi matutulog siya ay nagpapayakap na nga lang siya sa akin. Tulog nga kami ni Sia nang dumating nga si nanay galing Cainta at pagkagising nga namin ay sinabihan nga niya kami na meron nga daw siyang uwi sa amin. Eto nga sapin-sapin ang nabili nga ni nanay. Kaya naman pasensya na nga muna mga mare kung matatakam kayo dito sa sapin-sapin na pinapakita ko.